Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Ninette at ako ay taga-Antique. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nangyari noon sa aking pamangkin. Itago na lang natin siya sa pangalang Joy. Anak siya ng kapatid kong tawagin nating Ate Tessa at yung asawa nitong si Kuya Bert. Noong mga panahong nangyari ito, magdadalawang taong gulang pa lamang noon yung pamangkin ko. Bibong bata itong si Joy, kaya may mga pagkakataong kahit hindi namin kakilala ay nagigiliwan sa kanya. Kapag magkasama nga kami, malimit na may baon siyang luya para kahit papano ay may pangproteksyon ito sa mga masasamang elemento. Lalo na kapag lalabas nga kami ng bahay. Dahil nga sa pagiging bibo nitong bata, muntikan pa sana siyang mapahamak dahil natipuhan pala siya ng isang aswang. Nagpaalam si Ate Tessa noon sa akin na alis silang magpamilya. Dadali na lamang nila si Joy dahil binyag daw ng anak ng isang kaibigan ni Kuya Bert, yung kanilang pupuntahan. Gusto nga sanang iwan ni Ate si Joy sa akin, pero ayaw naman ni Kuya. At dali na lang daw yung bata nang makita rin ng kanyang mga kaibigan na pupunta sa naturang binyag. Wala na ring nagawa si ate noon kung hindi yung sundin yung nais ng kanyang asawa at meron din naman itong punto. Nakarating naman sila sa bahay ng kaibigan ni Kuya. Okay naman yung lahat noon. Lalo nga at ayon sa kanilang kaibigan, mga kamag-anak at ibang kakilala lang din daw yung bisita. Wala rin sa isipan ni ate noon na dahil pala sa pagpunta nila roon ay may mangyayaring hindi maganda kay Joy. Ayon kasi kay ate noon, habang nasa bahay raw sila ng kaibigan ni Kuya, may lumapit daw na isang matandang babae sa kanya noon. Maayos naman daw yung damit at nakangiti pa habang nakatingin kay Joy. "Iha, anak mo, ang ganda naman, manang-mana sa'yo," wika pa raw ng matandang babae. Kinausap naman daw yun ni ate. Inakala nga niyang kamag-anak yun ng kaibigan ni Kuya. Saktong wala kasi ito sa tabi ng kanyang asawa noon dahil kumuha nga si Kuya Bert ng kanilang makakain. Nasa labas rin po kasi ng bahay. Lalo na't medyo malayo pa raw sila sa mesa. Ang bibo ng batang ito masarap to kung sakali. Ani pa raw ng matandang babae. Napatigil si ate sa kanyang ginagawa dahil sa kanyang narinig. Napatingin din siya sa matanda na hindi nawawala yung ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa aking pamangkin. "Teka, ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong pa nga ni ate noon at nagulat din daw siya sa sinabi ng matandang babae. Ang ibig kong sabihin, masarap siyang panggigilan dahil sa kanyang pagiging bibo." Tugon naman daw ng matanda dahil inakala nga ni ate na yun talaga yung ibig nitong sabihin. Tumangu-tango lang din daw siya at sinang-ayunan yung sinabi ng naturang matanda. Nagtagal pa raw ng ilang minuto yung pag-uusap nila hanggang sa napansin na nga ni ate na tinapik nito ng makailang ulit yung bata. Nagpalinga-linga pa nga raw yung matandang babaeng yon at nang matanaw nitong pabalik si Kuya Bert kina Ate Tessa, mabilis raw itong nagpaalam kay ate. Dali-dali rin daw itong umalis at hindi nga sila nilingon pa. Dahil tinawag naman ni Kuya itong si ate, ay hindi na nga nila napansin kung saan na nga ba nagpunta yung matanda. Sinipat niya pa ito ngunit hindi na nga niya nakita pa. "Sino bang hinahanap mo?" Tanong pa raw ni Kuya noon kay Ate Tessa. "Yung matandang babaeng nakausap ko. Hindi ko na kasi makita eh. Ipapakita ko sana sa iyo at baka kamag-anak ng kaibigan mo at baka kilala mo rin." Wika pa nga ni ate noon. Nagpalinga-linga naman daw si Kuya Bert sa paligid. Ngunit hindi naman niya nakita yung matandang babae na tinutukoy ni ate. Pinagsabihan na lamang niya si ate noon na wag nang pansinin yon at kumain na lamang sila. Habang kumakain nga ay nagsimulang umiyak yung aking pamangkin. Inasikaso naman daw ito ni ate, kaya natigil siya sa kanyang pagkain. Sinubukan pa niya itong patahanin ngunit nahirapan ito. Nagtinginan na nga yung ilang mga bisita sa kanila dahil wala raw talagang tigil yung pag-iyak ng bata. Halos umabot din ng mga ilan pang minuto yung pag-iyak nito hanggang sa bigla naman daw itong tumahan. Kahit papano ay nabawasan naman yung pag-aalalang nararamdaman ng mag-asawa.
Ipinagpatuloy na rin nila ang kanilang pagkain hanggang sa nakatapos na nga rin silang kumain. Hindi naman sila nagtagal doon at agara na rin nagpaalam. Saktong paalis na raw sila nang biglang umiyak na naman daw yung bata. Hindi na alam ni na ate noon kung ano ba talagang nangyayari sa kanilang anak. Hanggang sa makauwi nga sila sa bahay noon ay walang tigil pa rin sa pag-iyak yung bata. Ano bang gagawin natin? At bakit iyak nang iyak si Joy? Tanong pa nga ni ate noon dahil hindi rin niya alam kung ano bang gagawin. Hindi rin nila maintindihan kung ano ba talagang dahilan. Ano bang nangyari at bakit iyak nang iyak yung bata? Tanong pa nga ni nanay noon sa kanila. Sinabi naman ni na ate Joy kung saan nga sila nanggaling. Sinubukan ni nanay na patahanin si Joy at kahit papano ay tumigil naman sa pag-iyak yung bata. At kahit papano ay tumigil naman ito sa kanyang pag-iyak. Kinapa ni nanay yung tiyan nito at ng mga sandaling yon, nangunot nga bigla yung noon ni nanay dahil matigas daw yung tiyan ng bata. Hinawakan din namin yon at tama nga yung nanay ko dahil hindi normal yung tigas ng kanyang tiyan. Painumin nyo na ng gamot sa kabag yung bata at baka yan yung dahilan kung bakit iyak ito ng iyak. Masakit siguro yung tiyan nito. Wika pa ni nanay. Ginawa naman yun ni Ate Tessa. Binatsagan rin po namin noon yung bata matapos painumin ng gamot. At sa kabutihang palad naman, hanggang dumilim nga yung paligid ay nahimbing na lamang sa pagtulog itong si Joy. Inakala naming okay na yung lagay nito, lalo at hindi na rin gaanong matigas yung kanyang tiyan. Pero mga bandang 9:30 po ng gabi, ginimbal kami noon ng isang hindi inaasahang pangyayari. Mahimbing na nga yung tulog nila ate noon at kuya. At kami naman ni nanay ay nananatiling gising dahil binabantayan namin si Joy. Nang bigla na namang napaiyak yung bata. Inasikaso kaagad ito ni nanay. Ako naman ay nagmatsyag lang sa paligid. Lalo at nagkaroon ng magkakasunod na mga ingay sa labas ng bahay. Habang mag-isa nga sa may sala, ay panay yung pagsilip ko sa may labas ng bahay. Hindi ko rin alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot nang biglang magkaroon ng pagkatok sa aming pintuan. Hindi ko rin mapigilan na magsitaasan yung mga balahibo ko sa katawan kahit hindi ko naman alam kung anong dahilan. Dahan-dahan akong lumapit sa may pintuan upang sana'y tignan kung sino nga ba yung kumakatok doon. Nagising na rin sila ate noon at kuya dahil hindi na talaga matigil sa pag-iyak niya si Joy. Lumabas rin po sila sa kanilang kwarto at naabutan nga nila kung nakatayo sa may tapat ng pintuan. Bakas nga yung inis ni kuya noon dahil din sa ingay ng pagkatok sa pintuan namin. Lumapit rin po ito doon at tinanong kung ano bang nangyayari. Kanina pa may kumakatok sa pintuan kuya. Hindi ko naman magawang buksan dahil natatakot ako, lalo na't wala akong kasama rito kanina. Sa tingin ko rin ay may kakaiba sa labas ng bahay natin dahil may naulinigan rin akong mga pagyabag. Uwi ka ako naman noon. Kunin mo yung itak sa may kusina. Lalabas ako. Titignan ko kung meron bang tao sa labas ng bahay. Utos naman ni Kuya Bert noon. Sa pagkakataong yon, bigla na lang natigil yung mga pagkatok sa aming pintuan. Ginawa ko naman yung sinabi ni Kuya at nang makabalik nga ako ay dala ko na yung itak. Lumabas siya ng bahay noon. Nagmatsyag na lang kami noon sa paligid habang sinusubukan ni nanay at ate na patahanin si Joy. Walang ano-ano, labis na kaming nag-alala sa bata dahil magkakasunod itong napasuka. Nataranta na rin po kami nang marinig naming sumigaw si Kuya Bert doon sa labas ng bahay na parang may kaaway ito at hinahamon. Kumuha ka ng bimpo at batsa na merong maligamgam na tubig, bilisan mo. Wika naman ni nanay sa akin noon at mabilis naman akong kumilos noon upang sundin ito. Nang makabalik ako ay iyak pa rin ang iyak si ate habang nanginginig. Ganon rin yung bata. Ganon na lang din yung takot ko nang makitang hindi lang pala nagsusuka yung bata. Nagtatai rin po pala ito. Halos mapaduwal na rin ako at nagtakip ng aking ilong. Dahil sa hindi kaaya-ayang magkahalong amoy ng suka at tae ng pamangkin ko. Hindi maganda ito. Kailangan na nating dalhin sa albularyo itong si Joy. Baka naaswang na yung apo ko. Nag-aalalang wika pa ni nanay noon dahil yun daw talaga yung kanyang hinala. Kumuha nga siya ng itim na damit noon at ibinalot si Joy. Hindi na kami nagdalawang isip pa ni ate na sumama sa kanya upang dalhin yung bata dahil may malapit pong albularyo sa amin habang yung ospital naman ay malayo pa.
Nang makalabas nga kami noon, napansin namin si Kuya Bert na parang may tinatanaw sa paligid. Galit na galit ito habang may kung anong tinitignan sa hindi kalayuan. Dadalhin na namin si Joy sa albularyo. Hindi na maganda yung lagay ng anak natin. Wika pa nga ni ate kay Kuya noon. Mabilis na tumakbo si Kuya patungo sa amin noon at sasamahan raw niya kaming tumungo sa bahay ng magagamot. Lalo na't baka sundan daw kami ng aswang dahil meron daw siyang nakita. Natakot ako dahil sa kanyang sinabi. At ayon pa dito, may nakita raw talaga siyang malaking asong umaligid sa bahay. Hindi raw ordinaryo yung laki nun at yung mga matay nagliliwanag sa dilim. Malakas rin daw yung kanyang kutob na may kinalaman yon kung bakit iyak nga ng iyak yung bata at sumama pa yung pakiramdam. Sa kabutihang palad naman, nakarating naman kami sa bahay ng albularyo. Mabuti nga lang din at gising pa ito dahilan para maasikaso nga nito yung aking pamangkin. Pinagsabihan din niya si Kuya. Pati yung asawa nito na magbantay nga sa labas ng bahay. At meron daw siyang nararamdamang may nakasunod sa amin. Hindi nga siya nagkamali dahil nagsigawan nga si Kuya at yung asawa ng albularyo nung lumabas sila dahil meron umanong aswang sa paligid. Tinutok nga ng albularyo yung atensyon niya sa pagtawas kay Joy. Ilang sandali pa, lumabas nga sa pagtawas nito na inaaswang talaga yung pamangkin ko dahil natipuhan daw ito. Isang matandang babae umano ang may gawa nun. Hindi kaya yung matandang babaeng nakausap ko kanina yung aswang? Hindi makapaniwalang wika ni Ate Tessa. Sinabi niya sa amin yung ginawa ng matandang babae sa bata. Kaya maging yung albularyo ay nakumbinsing ito nga yung nangaaswang sa pamangkin ko. Hindi na rin nag-aksaya pa ng panahon yung albularyo at nagsimula itong gamutin yung bata. Nag-orasyon ito. Hindi namin maintindihan yon. May inuusal din po ito sa isang baso ng tubig na nilagyan ito ng asin at meron siyang pinatak na parang lana doon. Pinainom din niya yon kay Joy at kahit ayaw ng bata ay pinilit niyang mapainom yon. Nang maubos nga ng pamangkin ko yung laman ng baso, napaiyak ito at ilang sandali pa ay muling sumuka sa pagkakataong yon. Napakabaho po yung nilabas nitong suka. Dahil sa nangyari, ay parang naging mabuti na rin po yung pakiramdam ng bata kaya tumigil na rin po ito sa pag-iyak at diretso na po itong nakatulog. Wag na kayong mag-alala. Bukas na bukas rin ay magiging maganda na yung kanyang pakiramdam. Napalan nyo lamang ng dahon ng batyang na morado yung tiyan ng bata at maglagay din kayo sa ilalim ng unan nito. Wika pa ng albularyo. Tumango lang po noon si nanay at ate at nagpasalamat dito. May binigay din po itong kalmen. Kaya kinuha yun ni ate at nilagay sa damit ng bata dahil yun nga yung sabi ng manggagamot. Ayon kila Kuya, ay bigla na lang daw silang nakarinig na may mabilis na tumakbo palayo na parang umalis na rin daw ito at parang natakot. Marahil ay dahil din sa orasyon ng albularyo. Nang naging tahimik na nga rin yung paligid at wala na rin yung aswang na yon dahil naitaboy na rin, nagpasya rin kaming umuwi ng bahay. Huli kaming nagpasalamat sa manggagamot at umalis na rin. Sa kabutihang palad naman ay hindi na rin kami nasundan ng aswang na yon. Ayon pa sa albularyo ay magtatanda na raw yon dahil alam niyang hindi niya kaya yung kanyang kalaban. Kinaumagahan ay totoo nga yung sabi ng albularyo at naging mabuti na rin yung lagay ng pamangkin ko. At dahil meron na rin kaming mga proteksyon, magmula noon ay hindi na rin po ginambala yung pamangkin ko ng aswang na yon. Lalo pa't lagi kaming nakaalerto at naglagay rin ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Lumaki naman po ng maayos yung pamangkin ko at hindi na rin po yun na ulit. Dito ko na rin tatapusin ito at maraming salamat.